Disclaimer. The views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. So napakaswerte natin ngayong araw dahil kasama natin si Kuya Luel na isang kakapasa lang ng citizenship dito sa Czech Republic. And he's willing to share kung ano nga ba ang ginawa niya, paano yung naging journey niya, no, paano siya naging citizen dito. So napakaswerte natin kasi marami tayong matututunan sa kanya for sure. So sa mga gustong mag-apply ng citizenship dyan, abangan niyo ang mga sasabihin niya. Dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento nyo. Thank you, Kuya Luel! Thank you! Okay, Thank you sa pag-volunteer mo. Maraming salamat. Magandang araw sa mga taga-subaybay mo. Parang sumisikat ka na dito sa Czech Republic. Uy, ayoko sabihin yung sikat. Sikat-sikatan lang. Okay, darating din tayo dyan. Anyway, so first of all, congratulations. Nakakapasa mo lang. Fresh na fresh pa. Oo nga maraming salamat. Kailangan ko ngayon yung mga ina-apply ko ngayon yung mga papel. So ginagawan ako ngayon ng birth certificate. Yung Czech birth certificate. Kailangan yun So iba pa yun. Siyempre meron tayong Philippine birth certificate. Yeah. Pero pag ikaw ay naging mamamayan ng Czech Republic, gagawan kanila ng Czech birth certificate. Yun ang hinihintay ko ngayon. Yeah, Kasi 1 month yun Yeah, para maka-apply ka ng siguro mga passport, ng mga Ayun. Yung passport, yung ID, yung national ID. Okay. So hintayan na lang ngayon. Pero okay naman. Kumbaga tinatawag nating happy problem, di ba? Kasi yan yung mga problemang gusto natin. Yung mga mahihirap. Yung mga kasi ngayon yung disadvantage nga lang, hindi ako makapag-travel kasi nga wala pang passport, walang Hindi ko naman pwedeng gamitin yung dating permanent residence card kasi para yun sa mga dayuhan. Hindi na tayo dayuhan. Wait lang, isave mo yan para mamaya. Ayaw nga, mamaya pa yan. Sige. Anyway, so excited na akong malaman kung paano nga ba ito. Kasi I'm planning din, hopefully in the future, no? Pero first of all, saan ka po ba sa Pilipinas? Galing tayo ng Tacloban. So, doon tayo lumaki. Nakapag-aral tayo sa UP. Sa UP Los Baños, nakapagturo din tayo sa UP Los Baños mga siguro for 2 years. Bago ako nagpunta ng Belgium kung saan ako nag-masters. So pagkatapos nung ako yung nakapagtapos ng masters sa Belgium, sa Free University of Brussels, so sa malayang pamantasan ng Bruselas, yung Itagalog. Ako naman nagdesisyon na magpunta dito sa Czech Republic kasi nabigyan ako ng pagkakataon, nabigyan ako ng job offer na magturo ng Ingles dito. At dahil may mga kaibigan din ako, yung mga malalapit kong, mga matalik kong kaibigan sa Belgium, mga Czech at Slovak ang mga yun So parang nagkaroon ka na ng connection para makarating kasi dito. hindi ko naman pipiliin yung Czech Republic kung wala akong kilala dito kasi una sa lahat, hindi ko alam yung wika at the time. Mahirap yun kapag mahirap talaga kapag wala kang kilala. Pero dahil nagkaroon ako ng emotional support dito. So, yun. Yeah. So, yun. Dapat 1 year lang yun. Isang taon na kontrata lang yun. Medyo nagustuhan natin. Nagustuhan din naman tayo. So, yung 1 year naging 17 years. So, 17 taon na tayo dito. Wow, 17 years. Tagal, no? Minsan iniisip ko sa sarili ko, kaya baka 17 years din. Oo nga Pero lang naman yun Enjoy mo lang. Yeah. So, you are a teacher dito? Nagtuturo tayo ng English dito sa Czech English Republic. teacher. Okay. Yes. Okay. Nag-check na ako So, di ba? Yung check. So, paano ka po nakapag-decide na, ito na, gusto ko na talaga mag-apply ng citizenship? Simulat sa pool naman, yun naman talaga yung aking plano. Kasi, iba rin kasi kapag ikaw mamamayan, di ba? Kasi ibig sabihin, talagang buo yung lahat ng mga karapatan ng kumbaga full, you have the full rights to the land, yung mga, di ba? Yung mga hindi ka pwedeng paalisin, pwede kang bumoto, talagang buo ang karapatan mo sa bansang ito. So ever since, yun naman talaga yung aking plano. So talagang at yun yung gusto kong yun yung una kong advice para sa lahat na sa mga nagbabalak na dito na pumirme. So kailangan yun yung iisipin nyo from day one. Na yun yung goal nyo. So, isipin nyo na yung mga requirements. At yung mga pinakamahalaga dyan,
simulan nyo ng pag-aralan yung wika. Kasi yun talagang pinakamahirap eh. Yun yung balakid. Para sa marami akong kilalahan na maganda yung trabaho dito, maayos, may mga asawa, may mga anak. Pero dahil hindi nag-aral ng Czech, hindi na ipapasa yung B1 na test. Yeah. Hindi pa rin naging citizen. So, Tsaka hindi yun pwedeng sasabihin mo na kapag asawa ka lang, kailangan talaga hindi yun maiiwasan. Bukod na lang kung 65 ka na or kasi may mga seniors, hindi yata Pag hindi ikaw ay bilang 60 plus. mga exempted ka na. Pero, ang tagal pa nun. Maghihintay ka pa ba na mag-65 ka? Mag-65. Anyway, so para lang hindi po ma-confuse, no? Ano po ba ang difference between ng PR at saka ng citizenship? So yun nga, pag ikaw is citizen, yung sinasabi ko nga na, you have full rights to the land, di ba? Hindi ka pwedeng paalisin, pwede kang bumoto, at yung pasaporte mo malakas. Alam mo ba na yung pasaporte ng Česká republika, ito yung pang-anim na pinakamalakas na passport sa may mga ranking yan di ba? So the 6th most powerful passport in the world yung So ibig sabihin, kung gusto mong bumiyahe, gusto niyo mapunta ng States o kung saan-saan man, karamihan, hindi mo kailangan mag-apply ng mga visa o mga ganyan, di ba? So, malakas yung passport nila. Yes. So, yun yung... At, so, syempre, hindi mo kung ikaw permanent resident, ibig sabihin, kailangan mo pa rin mga every 10 years mag-apply ka uli ng card, di ba? Mga ganyan. O, tsaka, syempre, kailangan din yung passport, yung Philippine passport. So, mas complicated kapag yung pinag-uusapan yung mga bureaucracy, mga requirements, ganyan. At syempre, yung protection na dahil ikaw ay mamamayan ng Czech Republic. So, talagang required ang Czech Republic na protektahan ka. Halimbawa, kung ikaw lalo na ngayon, di ba, may digmaan sa nauuso ngayon ang digmaan. O, isipin nyo na lang kung kayo napadpad sa isang bansa at kailangan kayong kunin ng... So, maganda na yung Czech Republic, efficient kasi sila So, nakita nyo naman na yung nakuha agad nila yung mga... Yung pag alam nilang may mga na-stranded na mga citizen, nakukuha agad nila, di ba? So, sinasave talaga agad nila. Yun. So, kung ikaw citizen ng Czech Republic, entitled ka rin sa mga ganitong mga protection. At So, yun. So, talaga. At syempre, kung ikaw is citizen, kung gusto mo magkaanak, yung anak mo, automatic na maging citizen. I think ang difference pala po niyan sa PR at saka sa citizenship is first yung passport niya, Kasi pag PR ka, wala ka namang passport, card lang. So, kailangan pa rin naming dalhin yung Philippine passport along with the resident card dito. At syempre, kung gusto mo bumili ng mga properties, mas less complicated, syempre, kapag ikaw citizen. Hindi naman imposible. Hindi imposibleng makabili kapag pero mas madali. Less papers. Less documents. And then, yung kasing sa PR din, pagdating sa traveling, pag mag-i-stay ka sa ibang lugar, may limit. Like, within Shenzhen, 6 years lang, sabi nila. Pero pag sa outside ka ng Shenzhen, like sa Asia, isa pa yun. Isang taon na lang. Tama, isa pa yung mga Kung gusto mo ring, halimbawa, kung ikaw naging mamamayan ng isang EU country, pwede ka anytime. Kung gusto mo, pwede kang lumipat ng Belgium or kung saan man. Karapatan mo yan, pwede kang magtrabaho doon. So, wala na mga work permit na requirement. So kung ako naman mahal ko naman ng Czech Republic pero kung halimbawa gugustuhin ko, pwede, di ba? Mas madali. Kahit saan sa EU, di ba? At walang limit. Walang limit. So walang work permit na So anytime pwede kang So dito na yung exciting part. Paano po bang mag-apply ng citizenship? Ano yung mga documents na prepare mo? Of course, language is nandyan. Paano po kayo nag-aral? So, bigyan nyo nga kami ng information about dyan, mga documents. Yung mga requirements? Preparation, oo. Okay, yung mga requirements. So, yung pinakauna dyan, kailangan permanent resident ka for 5 years. Yun talagang pinakamahalaga. So, ibig sabihin sa case ko, hindi naman ako naging resident, halimbawa dahil nakapag-asawa ako ng Czech or mga So, palagay ko ganyan din yung maging situation mo. Bago ka maging permanent resident, kailangan temporary resident ka muna for 5 years. So, which means minimally 10 years nakatira ka dito. 5 years of that as yung permanent resident. Yun talaga, 5 years of permanent resident. So,
halimbawa ngayon, mag-umpisa ka na magbilang. Kasi nakailang taon ka na ba as temporary, permanent Going resident? 7. Going 7 months. Go for PR? PR. O 1 year? 1 year. So, may 4 years ka pa. 4 years pa. So, Okay. yun. So, yun yung bibilangin mo. Yung mga ano. So, yun. At yung pangalawa, yung language requirements. Para sa akin, ito talaga yung pinakamahalaga kasi ito yung talagang pinakamalaking balakid for most. Ano po ba level ng language ang kailangan ipasa? B1. B1. B1, oo. Pero medyo ano na yan ha. So, hindi yung pwedeng ismolin yung B1 ha kasi mahaba yung mga text nun. Yung mga listening doon, medyo mabilis na yun. Hindi yun lang mga pwedeng anong oras yung mga mga ganyan. What time will the train leave? Mga diba? Siguro i-share natin yung link nung pinakita mo sa akin para nang sa ganun bibisitahin na lang nila. Oo, yun. Para makita nila kung ano ba talaga. Yung pwedeng i-memorize nyo lang ng isang linggo, mga ganyan. Hindi pwede, di ba? Talagang yung test na yun, magpapatunay na kaya nyo yung mag-isa. Na, halimbawa, pwede na kayo makipag-usap sa mga tao sa Ministry of Interior. Kasi ganun yun. Halimbawa, nung nag-apply ako ng citizenship, syempre hindi mo pwedeng i-English ng mga yun. Yeah, kadalasan. Nag-a-apply ka na, di ba? So, kasi assumed na, nakapasa ka ng B1 or more, so kaya mo na mag-isa. Hindi naman kailangan perfecto, hindi naman required na talagang perfect yung grammar. Yung gusto nilang mangyari na ikaw talagang kaya mo makipag-communicate, nakakaunawa at naunawaan ka nila. Nakakapag-function ka, mag-isa. Diba? So, kaya mong halimbawa kung may mga tanong ka, kung may mga hindi malinaw, makakapagtanong ka para maipaliwanag sa'yo ang mga bagay na ito. Yun. Okay, so yan. Check language. Kailangan Yun. ipasa. So, dapat pa lang ha. So, kung talagang B1 level. porsigido at desidido kayong maging mamamayan ng Czech Republic, from day one, isipin nyo na yun. Mag-aral na kayo, di ba? And mas maganda as early as now, mag-aral. As early as now, di ba? So, alam kong hindi madali, di ba? Hindi talaga naging madali for me. Actually, siguro mga ilang months para nag-resist ako kasi sabi ko, ano ba yan? Nung ako sa Belgium, nag-aral ako ng French, ng Spanish, may pag French naman, maraming mga words na similar sa English. Pag Spanish, marami tayong mga Spanish words na ginagamit sa Tagalog, di ba? Sa mga Philippine languages. Pero yung sa Czech, wala akong mapanghawakan di ba? Na ano ba yan? Iba-iba yung mga di ba? So talagang buti na lang nagkaroon ako ng mga kaibigan at saka nagustuhan ko yung important yun pag na-appreciate mo yung culture, gusto mo rin mag-aral ng wika, di ba? So kung may mga nagugustuhan, gusto mo gusto mo rin yung mga tao, di ba? So yung motivation yun di ba? So nangyari naman yun sa akin na nagustuhan ko naman yung ginagawa ko dito, gusto ko parang gusto kong tumira dito. So naging malaking bagay yun, malaking tulong. Pero yun, isipin nyo talaga yun, alam kong mahirap. At ito pa kaya tinanong mo ako isang beses kung willing akong magturo, di ba? Yeah. So, although nakapasa ako ng C1, yung C1, pakita ko na lang yung mga... Tsaka, by the way, about yung sa language, hindi kasi pwedeng iba yung nag-take ka ng C1 na course. Hindi yun ibig sabihin na C1 ka na di ba? Kasi pwede ka naman mag-take ng C1 na course at saka pwede nating siguro i-screenshot mamaya or mga i-zoom Namay, kita yung pangalan mo dito Okay lang. Wala problema. Sige, problema. pakita natin yan. Pero ibig sabihin, ito yung test na to, nag-umpisa yung test 10 a.m., natapos kami 5 p.m. na. Wow. Tapos ilan kayong mag-exam? Siguro mga 30 kami nun. Isang classroom kami nun sa Charles University. Pero ibig sabihin, yung test, kahit yung B1, medyo mahaba-haba na yun. Siguro mga 3 or 4 hours na yun. Gusto ko lang sabihin na, kasi paulit-ulit na tanong yan dun nga sa Facebook page na nagtitake ako ngayon, meron akong course na B2. Okay ba? Enough na ba yung certification from the school na I'm taking a B2 course? No, it's not enough. No, kasi hindi ibig sabihin na B2 na yung level mo. Kasi yung test na iti-take nila, ito yung mga ganitong medyo mahabang test ito tsaka for every part talaga, speaking, listening, tsaka standardized ang mga test na ito. So, at isang institution lang yung accredited for that, yung Charles University nga, di ba? So, mga ganun. So, B1 or higher.
So, or higher. may option naman aside sa mag-take sila ng B1, no? Kung halimbawa naman ay advanced na silang yung mga magsalita at hindi nakapag-aral sila ng ganyan, C1 level or C2 level, pwede na yan. Pwede na yun. Pwede nang maisabit Actually, yan. yun yung ginawa ko na nung 2020, nung gusto ko na mag-apply. At that point, sabi ko na, tinatry ko kasi yung mga mock test yung mga practice. Sabi ko, Sa online. medyo, hindi naman sa pagmamayabang ng part na yun, medyo madali na yung B1. So sabi ko na lang, edi B2 na lang. Diba? Kasi kahit yung mga practice test at that time na ipapasa ko na So, diniretso ko na lang sa B2. So, eto ito mga, siguro, pwede nating i-mention to. Mga bukod sa language requirement. B2, nag-B2 ka rin. Ito yung una kong, actually, ito 2020, di ba? Ito talaga yung una kong tinake. Ito yung bala kung hindi nagka-pandemic, kasi pandemic to, di ba? Ano ba yung date dito? Diyan ba yung date? 2020, Kung hindi lang yun, ito talaga yung isasubmit ko. Kaso pandemic, so medyo mahirap yun kasi mga sarado yung mga institutions. May expiration po ba itong certificate? Wala, hindi siya nag-expire. Yun yung okay. kagandahan doon. So, pwede nyo i-take. Kaya nga, sabi ko, ikaw kung halimbawa, alam kong porsigido ka Kung halimbawa next year ready ka na, pwede mo na i-take yun. May kilala akong Ukrainian na student nag-take na siya. Kahit mga siguro 3 years pa siguro bago siya maging eligible. Pwede yan, hindi naman yung kumukupas Ang kinaganda po kasi nun, pagka nag-take ka ng maaga, para sa ngayon kasi parang mababa pa yung standard kasi, nila. Tataas. Kasi, yun ang kinakamori ko. Di ba yung mga siguro, bago lang yung rule na ito na A2, yung sa time ko A1 lang yun Yeah. Diyos ko, A1, ano ba? 2021 ata yun, So, naging A2. So, Tapos ngayon, habang hindi pa siya, kasi mamaya C1 na yan. Di mas mahirap. mag-take na. Di ba? Bukod sa language requirement, lang natin, meron pang isang test na kailangan nilang ipasa. Yung tinatawag nilang Realie. Alam mo ba yun? Hindi. Yung Realie, yun yung test na about history, politics, About Czech Republic. Oo, mga ano. Hindi naman siya mahirap kasi actually, yung mga questions nasa online naman may database naman. Parang yung pag ikaw ay nagtitake ng driving test. Di ba may mga questions din sila. May driving license ka ba? Wala pa. Ganun din, pag ikaw ay nag-apply dito, yung mga questions nasa online din actually, pero hindi mo alam kung so pwede mong i-memorize, tsaka pipili lang sila mga 25 or 30. Random. So, hindi mo alam pero madali na yun kasi babasahin mo lang di ba? But it's all about the Czech Republic, kung may About alam the Czech Republic yun. Hindi naman yun actually mahirap. So, nung trinay ko rin for the first time, hindi pa ako nag-aral, siguro maipapasa ko na rin. Yung mga hindi ko lang alam at that time, yung mga details about yung mga parliament nila, yung mga ganun, kung ilan yung yung mga kamara, ilan yung mga senators, mga ganun ba. Hindi ko alam yun syempre. Saka sa geography din, hindi ko alam kung saan ba ito, yung mga North Moravia o mga ganyan. So, yun. Pero hindi naman yun mahirap. Mahirap talaga yung language. Yun talaga yung sinasabi kong medyo malaking-malaki. Yung sinasabi niyo po na Realie. Yung realie na yan is requirement para sa citizenship. Yun, kailangan. Okay. Usually, yung ginagawa ng karamihan, sabay silang itinitake. Okay. Yung B1 at saka yung B1 at saka yung B1 na language at saka Realie, sabay yun minsan, isang araw lang yun. And parehas po siyang walang expiration din. Walang expiration. Ayun, 2021 ko nag-apply ako, 2024 naman So, okay pa rin naman. So, yun po yun sa language. Ano pa ba yung additional requirements? So, ano na ba yung pag-usapan natin? Yung time, yung years of stay, yung language, proof of continuous stay. Okay. Yun, linawin natin yan. Kasi, nung ako'y nag-apply ako mga 2024, November 2024. December, last year lang. December, halos mag-New Year lang yun Mga katapusan ng December, nakatanggap ako ng sulat from the Ministry of the Interior. Na hinihingan ako ng mga additional documents kasi kailangan nila ng proof na talagang physical akong nandito sa Czech Republic from 2014 to 2021. No, 2020. So, yun. So, kasi hindi daw malinaw Hindi nila ma-verify kung nandito talaga ako. So, kumbaga po, based on your experience, hiningan ka ng
proof. Ano po yung provide mo na proof? So yun, so nagbigay sila nagbigay sila ng mga options. So sabi nila na enough na, so sapat na halimbawa, mag-submit ka, magpadala ka ng yung mga PDF files ng bank transactions mo from 2014 to 2020. Kasi doon makikita kung ikaw ay nagwi-withdraw sa mga ATM machines dito sa Brno o kung saan man. Hindi mahalaga basta sa Czech Republic or sa mga restaurants o namimili ka sa mga supermarket dito pag nagbabayad ka online. So bank transactions po ay sapat na. Sapat para na yun, mai-provide na yun. proof na nandito ka talaga. Yun. Pero hindi lang yun yung pwede mong i-submit. O isa lang naman yung mga options. Although, yun yung sinabit ko. Kasi para sa akin yun yung pinakamalinaw Para wala nang question na, di ba? Kasi kita, ayan Di ba? Tinisip ko nga, baka may binili akong nakakahiya o mga ganun. Sabi ko, okay na yun kahit nakakahiya. Basta Czech Republic. Tinisip ko, baka kung... bumibili siya ng ganito. Oo nga di ba? So, sabi ko, okay lang, basta Czech Republic, walang problema. So, aside sa bank transaction, yung sa employee? Yun, so naghumingi din ako na isa pa yun sa mga options na mga halimbawa, work contract, proof na, kasi yun di ba? So ang ginawa ko, kahit letter lang, letters lang actually, confirmation from yung mga schools kung saan ako nagtatrabaho. Kung may lumang contract po, na binigay from employer, pwede ba i-keep na lang yun at gawing supporting documents? Pwede rin. So, mag-ano lang kayo ng copy, magpapagawa na lang kayo ng verified, yung verified copy, yung sa mga checkpoint, ginagawa nila yun. Bine-verify nila. Certified true copy yun. Okay. Pwede rin yun. Maganda, buti na lang pala po, inano mo yan. Discuss mo kasi, ako, hindi naman pero tinatapon ko na yung mga old contract ko. Yun. So, maganda pala as early as now. Yun, wag yung itapon. Kasi ako din actually medyo, kita mo nga naman, di ba? Hindi ko mahanap yung letter kanina. So medyo hindi rin ako masyadong masinop sa mga ganyan. Yeah. So, yun. So, ipunin nakakatulong talaga yan. Di ba? Mga contracts. Or, kung halimbawa, sabi ko nga, pwede rin humingi kayo ng confirmation sa HR ninyo. Sapat na din naman parang yun. Proof lang na nagtrabaho ko sa kanila. Oo, yun. Pero syempre, hindi mo naman alam kung halimbawa 10 years ka magtatrabaho doon, malay natin, lumipat ka ng di ba? So, medyo mahirap kung, although, pwede naman talaga yun kung pwede ka pa rin naman bumalik doon humingi ng may pero karapatan ka namang. Pinaka-accessible talaga sa bangko. So, yun na nga, yun. Kaya yun yung ginawa. Kasi walang, malinaw Tsaka yung kagandahan nun, PDF files lang yun, di ba? Hindi naman, kailangan i-print. No, tsaka hindi kailangan ng stamp. Hindi mo kailangan ng stamp. Printin ko actually. Okay. Ang daming pages. Kasi, daming transaction. Mantakin mo mga 6 na taon, di ba? Mga 5-6 na taon. So, ang dami talaga, di ba? So, pero, walang yun. Talagang malinaw yun. Or kahit yung mga documents na, mapapatunay na andito ka, halimbawa, kung yung mga appointment mo with your doctor, kung di ba, mga ganun, kung ikaw kung hindi mo tinatapon ng mga anything, or proof na ikaw ay nag-aaral, di ba? May balak na mag-aaral, di ba? So yun, na proof na enrolled ka dito, mga ganyan. Kahit marami lang. Pero para sa akin yung pinakamadali yung bank transaction. So kung okay lang sa inyo, hindi naman siguro nila yun ipapublish, di ba? So, yun na lang, yung bank accounts na lang. Kung wala naman kayong mga tagong yaman, mga Swiss accounts ninyo, ito yung na-experience mo na nag-a-apply ka. Ito yung mga documents na pinasa kasi, mo. Yun Depende pa rin sa'yo. Pero mas maganda niyan, mag-research din kayo sa inyo kung sakaling mag-a-apply kayo. Nasa ganun, meron kayong mga iba pang information. Tsaka din, syempre, kung halimbawa, kung sa pag-apply nyo pa lang kumpleto na, ibig sabihin, mas mapapadali ang pag-approve, di ba? Kasi yung sa akin, medyo 14 months din siguro yung akong naghintay. Kasi halimbawa, na November 4, 2024 ako nag-apply, na-approve, naging citizen ako February 27. So, tama ba? Ang bilang ko, 14? 16 months? Parang halos 16 months, no? Halos 16 months. 16 months. 16 months na hintayan. Kasi sa PR, lang parang... Pero yun, tawag doon normal yun. Yung lang. sabi nila na pag ikaw ay nag-apply ng citizenship, yung hintayan, usually from 6 to 18 months. So, nasa matagal-tagal din pala. Talagang yun. Talagang hindi yun pwedeng madaliin. So, di ba? So, yun po. Meron na tayo ng yung 10 years na stay, language, proof na nandito ka talaga for the last 6 years or 5 years. Ano pa po ba yung requirements?
Yun nga yun, dapat wala kang wala kang record sa ayun, yung wala clean criminal record. So mahalaga yun. So kung dito ka lang sa Czech Republic, kung hindi ka naman nagtagal sa kung halimbawa kung ilang linggo ka lang sa Pilipinas bawat taon, wala kang aalalahanin kasi alam nila yung record mo eh. Sila mismo ang maghahanap nun. Pero kung halimbawa kung matagal kang nawala, yun yung sinasabi nila dito na kapag medyo nagtagal ka sa isang bansa, halimbawa Pilipinas, yun yung kaya kahinihingan ng proof ng physical presence dito kasi kung hindi mo mapatunayan na andito ka talaga dito na matagal, hihingan ka ng police record from the Philippines or kung saan man, kung saan ka tumira for, di ba? Basta magtagal ka sa isang bansa. Yun. Tsaka, ito yung next requirement. Yung katunayan, yung mga dokumento na nagpapatunay na may kabuhayan ka dito. Na proof of financial self-sufficiency. Yun, income. Yun. For the last 3 years. For the last 3 years? For the last 3 years. Yun lang naman yung ano. So, siguro yun yung dahilan kung bakit yung hiningi lang nila sa akin from 2014 to 2020. Kasi nga, yung last 3 or 4 years, meron silang proof kasi nag-submit ako ng yung mga income tax, mga ganon, di ba? Mga invoice or so, tsaka walang utang, nagbabayad ka ng buwis. Nagbabayad ka ng social security, health, at customs, apat pala yun. So, tax, yung sa income tax, yung social security, health, at saka yung sa customs. Saan po kumukuha ng confirmation dyan na malinis yung record mo dyan? So, sa mga, sa mga offices na yun. So, yung ginawa ko, humingi ako nag-request ako through Databox. Yung Database Schranke nila. Database Schranke. Yung pala, gagamitin mo yung Database Schranke. Hindi kasi may mga talagang, yun. So, tsaka email mo mismo sila. Tsaka magpapadala sila ng document ngayon na kailangan mong i-print. Tsaka kailangan may yun eh. May procedure yun na alam nila na talagang nanggaling doon eh. Tsaka yung mga documents na yun, valid lang yun for 1 month. So, yun yung very last na kailangan mong asikasuhin. Kasi yung mga iba, halimbawa yung mga ibang mga documents, hindi naman yung nag-expire eh. Diba? So, kung meron ka na yung, ito na yung mga last kasi dapat by that time, ready ka na mag-submit. Kasi kung may hintayin ka pang iba, o mag-i-expire, mag-a-apply ka na naman. Apply diba? na, panibagong gastos na naman. Yun. So, ano pa ba yung mga, yun, walang utang, at saka proof of integration. So, yun na nga, na nakikita nila na ikaw halimbawa, kung ikaw mag-aral dito, di ba? Proof yan. Kasi, yun di ba? Naging part ka ng community, di ba? Work din. So, syempre, din yun. Or, proof na nag-aaral palagi, nagpapatuloy ka mag-aral ng Czech language, di ba? Or member ka ng kung ano-anong mga organizations dito. Halimbawa yung sa akin, na-feature kasi ako sa isang documentary about foreigners in Brno. So yun. So ginawa ko yun kasi parang proof na, di ba? Parang interested ka sa mga ganon, mga welfare ng, di ba? Okay din yun kasi nagpo-promote ng harmony between yung mga foreigners at saka foreigners at locals. Na-feature din ako sa newspaper sa Idnes about mga foreigners in Brno din sa sinubmit ko yung So, kung ano-ano lang. Yung mga proof na active ako sa mga workshops. Nagbibigay ako ng mga workshops for mga teachers dito para makita naman nila na ako tawag din, napapakinabangan naman ako. So, kumbaga po, pagka may mga ini-issue na certificates from the organization na involved ka, itabi nyo kasi para yun ang pwede nyong gamitin na proof na di ba? O kahit yung mga gym, di ba, na sumasali kayo sa mga kung ano, mga fun run, mga ganon, di ba? Ganon lang. Na hindi lang kayo baka talagang nagkukubli lang kayo dyan sa Okay, so yun po, i-recap lang natin yung mga documents. Wait lang, yung sinabi mo po kanina sa MOI, ano po ba yun? Yung sa document na nag-submit din ako ng document na galing sa MOI na doon nakalagay na talagang yung permanent residence ko dito sa ibang flat pa yun eh. Actually doon may record doon na nandito talaga ako na ito yung mga address ko. For the last 10 years. Kumbaga, hihingi ka ng full record sa MOI na nandito ka talaga. Meron yun. Alam naman nila yun eh. May form yun eh na proof na ikaw ay naging permanent resident dito. Yun.
Okay. Yun nga yung akala ko na sapat na kasi akala May ko yun proof na yung proof na 10 years. So, iba pala yung officially, okay, yun nga, yung document nagsasabi nga na resident ka nga dito but it doesn't prove that you Yeah. were physically present here. May Magkaiba additional yun. pa. May Magkaiba additional. yun. Yun. Yeah. So, yun. So, yan naman, i-recap po natin yung mga requirements na na prepare mo, no? Yung 10 years na duration na nandito ka sa Czech Republic, 5 years na PR, Czech language, B1 level at least, minimum, proof of staying here, like for 5 years, for the last 5 years. For the last 5 years or 10 years nyo na para basta lang, ito is the proof na talagang lang naman yun di ba na kung yung sa last 10 years, para makita nila na most of the time, andito talaga kayo, di ba? Tsaka ito pa, mga iba pang pwede tayo, mga ibang mga documents. Yeah, sure. Kailangan mag-submit ka rin ng CV. Nag-submit ako ng CV. Pero yung CV nila, hindi naman yun yung parang CV sa work. Sa work, na, application. Actually, yung CV nila, essay form. So parang, siguro parang proof letter na of rin yun. intent. Parang iba pa yun. So may letter na ako'y nag-apply, di ba? Iba pa yun. Pero ito yung CV talaga, kung bakit talang buhay mo. Pero isusulat mo in Czech. Natural. So parang proof na rin yun para sa kanila na kaya mo magsulat. So talagang ko yun na pwede kong ipakita sa iyo yung mga hindi naman na. Hindi naman na kailangan talagang detalye na mga pang maalala mo kaya pero Siguro some lang introduction. mga lang halimbawa kung saan ka pinanganak, kung mga family mo, anong Basic work mo personal dito, mga information ganun. mo. So CV citizenship natin kasi para makita mo na para makapaghanda ka Naku, di na ko rin. maintindihan yan. Eventually mo rin. Ayun so ito yung letter Maiksi ko. lang siya. Pero ito letter pa lang to. Oo. Yung CV, teka lang cover letter pa lang yan Yung CV, saan nga ba ito? Ayan, medyo Oh my goodness. Di ko maintindihan. So mga lang. So ito yung halimbawa first paragraph. Lang mga basic sa family. I think kakopyahin ko na lang to sa'yo. Mga ngayon halimbawa dito kung saan ako nag-aral sa Pilipinas, mga tsaka yung sa Belgium, mga tapos dito anong ginagawa ko, 'di ba? Ano mga contribution ko sa mga sa paano ako integrated sa tsaka dito rin. Mga lang kung parang binibenta mo rin yung sarili mo, ano ba mga kakayahan mo. Yeah. Kumbaga kasi gusto mo maging bahagi ng maging mamamayan. So kailangan meron ka ring anong ino-offer mo, 'di ba? Ano ba ang iyong yung mag-added value para sa kanila kung ikaw ay maging mamamayan sa kanila. So yun, so parang ganoon kaya CV, 'di ba? Siguro para gusto rin nilang malaman kung ano yung pinagagawa mo dito. Oo, yun. Tsaka syempre na din yun, na tama din naman yun na kailangan meron kang contribution, 'di ba? Na paano mo mapapabuti ang yung Czech society, So dito din yung mga languages na napag-aralan ko, tsaka mga alam ko yung mga kung ano-ano lang. At saka kung saan ka, important din yung tatanungin ka rin nila na kung saan ka nag-travel. Hiningan din ako ng isa pang list, yung mga listahan ng mga places kung saan ako nagpunta in the last, mga ba yun? Last 10 years ba yun? Listahan lang. So, inano ko na lang. So, from the very 2009, although I think Parang last 10 years lang pala naman talaga. Oo, yun. So, kasi sabi ko nga paalala ko ba yun? Buti na lang na meron akong Facebook, tsaka lagi ako nag-up, di ba? Lagi kong nilike. Kasi hindi ko maalala Oo. Tsaka hindi mo naman yun makikita actually sa passport kasi wala nang, di ba? Walang stamp Schengen na yun So yun, inano ko yun. So para makita rin nila na hindi naman talaga ako nagtatagal sa talagang practically, dito lang naman talaga ako sa Czech Republic. So yun. So listahan lang ng mga... So aside sa CV, ano pa po ba? CV, so syempre yung application letter, ito nga CV. Ayan, pinakita ko kanina. Kung yung birth certificate, hiningi rin yun, saka naka-apostil yun, yung Sa Pinas. yung yung may ribbon, yung Apostille. apostille ang tawag yun, di ba? Yung naka-translate, syempre translated into Czech, di ba? Kung kayo ay may asawa, so marriage certificate, ganun din, kailangan super legalized, naka-apostille din. Police clearance, pero kung kasi ako at the time, matagal na akong wala sa Pilipinas so wala talagang last 7 sa Czech Republic, so hindi na ako hiningan. Yeah. Yun nga, proof of income, employment, pag-usapan na natin, tsaka debt-free certificate, ayan ito nakalagay. Okay. Issued by your insurance company, yung sa BZP. And Social then Security, OSVET. Administration, tax, tsaka yung customs. Okay. Apat Debt-free yun sila. certificate pala tawag doon. Okay. Yun. Na wala kayong utang. Tsaka,
syempre, ganun din. Yung mga, sabi ko nga kasi, kailangan yung proof of self-sufficiency. So, ibig sabihin, dapat wala kayong, yung naging bankrupt at saka humihingi ng financial support sa mahirap talaga yun. Yung baka, So, para dun sa Deal-breaker mga gusto ng lists, no, hihingin ko yung listahan lahat ng requirements kay Kuya Luel and then ilalagay na lang namin sa description box para magkaroon kayo ng checklist. Tsaka kung ano naman, halimbawa, kasi hindi ko alam kung ilan sa inyo yung talagang andito na sa stage na to mag-a-apply kayo. Yeah. Pero pwede rin, kung halimbawa, nakakalula kasi, totoo din naman yun. Actually, may tumulong sa akin. Tinulungan ako ng kaibigan ko kasi siguro hindi ko kakayanin mag-isa yun eh. So, yung Slovak ko na best friend, tinulungan talaga ako. Pero, halimbawa ngayon, kung talagang feeling nyo hindi nyo kaya, although pwede na ngayon eh, kasi may ChatGPT actually. Tsaka accessible na yung information ngayon. Or kung, yun nga, pagsikapan yung mag-check para maging independent kayo. Pero kung sakaling talagang overwhelming para sa inyo, alam ko may mga pwede mag-assist sa inyo eh. May mga, yun sa page na sinasabi ko, may mga nag-o-offer ng mga assistance. So, at saka meron ding mga Pilipino dito na, di ba, yung mga nag-o-offer ng yung mga assistance. Mga so, yun na lang. So, for a fee, of course. Pero, so, kasi marami eh. Sobrang dami ng mga documents na kailangan. Although, manageable naman. Kailangan lang talaga ng stamina. Kailangan right state of mind. Kasi nga nung ako medyo natagalan ako mag-apply kasi dapat pa lang kasi nagpunta ako dito 2008. So which means the 10th year was 2018, 2019. Mga yun yung mga annus horribilis yun para sa akin kasi namatay yung lola ko, nagkasakit yung mama ko at saka namatay din siya eventually. So wala talaga akong hindi talaga yun priority. Hindi yun nasa utak ko. 2020, 2021 pandemic, hindi rin pwede. 2022, 23, 2014 namad lang siguro ako. 2024 nagising ako, sabi ko na ano ba tong ginagawa ko, nagsasayang lang ako ng time, di ba? So yun, so ginawa ko na yung mga I think ang pinaka-kailangan na lang i-take away dito is kung desidido talaga sila na maging citizen, no? Language talaga. Tama po yung sinabi mo. Tama, language talaga. Yun yung kasi yung mga iba, time lang naman yun, di ba? It's just mga a question documents of time. kayang i-provide yun eh. Tsaka yung permanent residents, time lang naman yun habang may trabaho kayo dito. Talagang, di ba? Hintayan lang yun di ba? Yeah. Pero yung language talaga, yun yung karamihan, yun yung dahilan kung bakit. Alam nyo ba na yung Czech Republic, isa sa mga yung mga, in terms of yung mga number of mga naturalization, yung mga citizenship approval, isa sa mga Hectic. yung mga mababa yung number palagi ng konti lang na-approve nila. Speaking of that, pag po ba nag-a-apply ng citizenship, subject for approval yan ng government or basta ma-provide mo lang yung documents? Ito pa, mahalaga ha. Hindi obliged ang Czech Republic o kahit anong bansa na bigyan kayo ng citizenship. Kumbaga, it's their prerogative, no? So hindi yun sasabihin na dahil nakapag-submit kayo ng requirement, automatic na yun. So yan nila? So itong tawag na, it's their prerogative mga So although kung wala naman talagang dahilan kung bakit, explain naman nila, di ba? Lagi naman yun na tawag doon kapag nasubmit mo naman mga requirements, usually okay naman di ba? Or kung pag negative naman, ipapaliwanag naman nila kung bakit Pero nililinaw yan nila na hindi yan karapatan. Di ba? Ikaw humihingi lamang, di ba? So, kumbaga, palaging nasa kanila yung decision kung, di ba? Yeah. So, kumbaga po, parang nabanggit mo kanina rin na mababa lang yung numbers na ina-approve ng government ng citizenship. Pero palagay ko dahil yun sa language requirement, yung mga siguro konti rin nakakapag-apply, yung mga or hindi ko alam yung mga yun. Although, may nabasa ako, may nag-share sa Facebook page. Kung gusto i-share din natin yung Facebook page, may tawag doon, Gdedomov Muy or something like that. Yung, for citizenship group. May group sige. May nag-submit na. Actually, kung tutuusin naman, sa mga nag-a-apply naman, mataas naman actually yung acceptance rate. Okay. Pag nag-apply na, di ba? Pero siguro, mababa yung number kasi nga, konti ang nakapag-apply kasi hindi nga siguro hindi nga naipapasa yung language di ba? But I can sense na in the next coming like 3 years, 4 years, marami na mag-a-apply kasi mas marami ng foreigners during that time Yes, mga ganun. Mga naka 10 years nang mahigit.
Yung mga consistent na nag-a-apply talaga ng documents sila. Like, for example, nag-PR after 5 years. More than 5 years na yan sila ngayon dito. Pa 10 years na. Mas tataas na yung rate niyan. Ano yung steps na ginawa mo po nung nag-apply ka? Kasi na-provide na natin yung documents, no? Na-prepare mo na. So yung steps. So kapag nag-apply ka, pupunta ka sa regional authority, tinatawag nilang Kreisky Ursad. So ang mangyayari niyan, palaging so based sa, or at least dito sa Brno, merong may employee na i-assign sa inyo based on sa apelyido eh. So halimbawa, kasi syempre marami. So for halimbawa A to C, A to B, mga tapos C, mga So meron, the point is, may i-assign sa inyo. So at yung babae na yun, yung tao, yung sa akin, babae, pwede naman siguro mga lalaki yan. Yung employee na yun, siya yung mag-a-assist sa inyo. Sa mga So titingnan yung mga documents niyo, sabihin na, ito may kulang ka pa, ganyan. So, i-remind ka niya. So, lahat ng mga hindi mo, baka nakalimutan mo. So, i-guide ka niya talaga. So, yan yung, kumbaga, yun yung contact person mo. Siya yung doon ka mag-a-apply, siya yung magsasubmit ng mga documents sa MOI, sa Prague. So, yun. Siya yung tatanungin nyo kung may mga questions kayo, kung may mga additional documents kayo, sa inyo na rin ibibigay. So, siya yung, kumbaga, siya yung tulay, yung bridge between MOI at saka sa'yo at saka yung MOI. Ang ganda po kasi may assigned ng tao na makakatulong sa'yo. Yung naman, karamihan naman, or at least based sa experience ko, yung mga naman matulungin naman sila at saka para ka may manager. Parang gano'n. Mga gano'n nga. And it's may bayad ba yun or free yun? Wala. Pero merong may application fee. Citizen, mga 2,000 yata. Hindi ko na almost maalala, the same ng PR. Hindi ko na maalala yung i-check nyo na lang please. Na yan, sa website naman kasi yung mga medyo na tagal na yun eh. So, pero may fee. Hindi naman kamahalan. So, lahat po ng documents na prepare mo, sinubmit mo doon sa contact person mo na yun? Yun. Tapos siya yung nag-submit sa MOI. Tapos, mga November yun, mga December, mga siguro second week of December, nakatanggap ako ng confirmation from sa MOI sa Prague. Na andun na nga yung aking application at saka titingnan nila kung may mga kulang, email nila ako or magpapadala sila ng sulat, mga ganun. So, i-consider nila. Tsaka, yun, after that, naghintay na lang ako, walang balita. Hindi sila sumusulat di ba? Yung next na, okay. Siguro mga 6th or mga 8th month, mga pag ganun, mga 6, after 6 or 8 months, kasi, usually between 6 to 18 months yung decision So mga 6 months pwede ka na magtanong. Wag mo silang kulitin. Sabi ito yung mga wag mo kulitin, wag yung sulatan every week kasi Pero siguro mga 6 months, mga yun nga. Binigyan ko naman ng palugit. Sabihin natin sa 8 months, may nagano na ako. Sabi ko na pwede ba ako makahingi ng update, di ba? May mga kulang ba? Yung na-receive ko standard reply, pala yun, under review pa rin, blah, blah, blah. Just wala uli. Yun nga, yung December, nakatanggap ako ng sulat. Yun na nga, yung hihingi sila sa physical, December, tsaka, after that, mga January, sinubmit ko agad, di ba? Madali lang naman yun Tapos, hingi ako ng confirmation uli. Medyo makulit na ako by that time. Walang sagot. Tapos nakatanggap ako ng mga siguro naalala ko nasa Albert ako noon May unknown, tumunog yung phone ko, may tumatawag. Tsaka walang caller ID. Ito pala isipin niyo na yung mga offices walang caller ID ang mga yan for security reasons. So, sagutin niyo. Yung mga naka-unknown pala. O baka akalain yung scammer or Kasi di ba may mga ganun. Nagpapakilala naman sila Nagpakilala naman. Nagpakilala naman. Actually, yung tsaka check, pag mga ganyang mga naka-check na yan lahat. Hindi nag-i-English. Hindi nag-i-English. So, kasi nag-a-apply ka nga din citizen. So, yung sabi ko na sinagot ko ang doon, sabi niya, sorry na hindi kami sumasagot or kasi mga busy masyado mga pero na namin na okay na yung mga application. So, kilinaro ko muna. Sabi ko, Ministry of Interior ba ito? Yung sa citizenship? Kasi baka kung di ba? O, di ba? Yeah. Kasi sinabi mo, kasi hindi nagpakilala di ba? Kasi di ba dapat una, agad David sorry mga hindi nagpakilala hindi nagpakilala mga
Pero alam nila yung pangalan ko sa mga ano. Pero alam mo na, malay mo lang, baka Yeah. scammer, di ba? Yeah. So nag-ano ko yun, MOI ba ito? Ito ba yung ano? So yun ang ano. So sinabi na okay na yung napirmahan na yung citizenship certificate mo, ipapadala na sa Brno. So expect in mga siguro 1 or 2 months, pwede ka na mag-oath taking. Yun. So yun. So yun na lang hinintay ko. So tanong uli ako doon sa contact person, yung sa Kreisky Ursat. Sabi ko na, natanggap nyo na kasi nakatanggap na ako ng ng phone call. Wala pa na ano. Pero inform kita pag ano. So yun nga, mga kailangan ko nag-oath taking ko 27, mga 4 days before oath taking. Naalala, kasi nag-oath taking ako Friday. Monday, naalala ko papuntang France ako noon from Belgium. Nasa train ako. Tumawag, sabi, dito na, nakarating na yung ano. Pwede ka ba mag-oath taking sa Friday? So, biglaan, di ba? So, sabi ko, okay. Kasi every month meron naman. Pero Once a month lang siya nangyayari. once dito at least dito sa Brno. Hindi ko okay. syempre sa mga kung saan ka based. Depende sa kasi city. siguro sa mga mas maliit na town siguro mas madalang, di ba? Pero Brno is malaking city na dito eh. Malaki So, kung sa amin, sa Hilaba, baka. Baka every 3 months yun, di ba? Yeah. Yun. So, yung step po na ginawa mo is, of course, language. Nag-aral ka, nag-prepare ka ng mga documents mo, pre-provide mo, sinubmit mo sa Kreisky Ujat, and then sa contact person sila yung nag-provide, nag-connect Sila sa'yo yung sa bridge. Tama. MOI, and then hintay mo yung result after Hintayin, 16 months? Mga halos 16 months. Kasi from November, mga first week of November 2024, nakapag-oath ako February 27th, 2026. Di halos 16 months nga. Halos 16 months and then nag-oath taking ka. Nag-oath taking ako yun na. So, yung pag nag-oath taking ka na, citizen ka na. Yun na yun. Pero ito yung paradox. Nung ako'y naging citizen, nawalan din ako ng mga papel kasi lahat ng mga papers ko, yung mga Trvalipobit, yung permanent residence, mga kung ano-ano, naging invalid ang mga yun, syempre, di ba? Kasi para yun sa mga dayuhan eh. So, para akong talagang literally parang isinilang ka, di ba? So, citizen ka pero wala kang papers. So, yun yung hinihintay ko ngayon, yung aking Czech birth certificate. Hindi naman ibig sabihin na ako illegal. Back to zero, di ba? Kasi ibig lang sabihin na yun dito, yung sa Czech Republic, pag ikaw ay naging citizen, gagawan ka nila ng Czech certificate. So, from the information na nasa Philippine certificate, pero kailangan nila, gusto nila na document nila yung mga nila. So, yun. So, yun yung inasikaso ko agad. Yun yung, pag ikaw ay naging citizen, kailangan magawa yung birth certificate mo. Kasi, kung wala ka nun, hindi ka makakapag-apply ng passport, at saka ng Obchansky Prukas, yung national ID nila. Yun. Siyempre, habang wala ako nun, hindi ako pwede makapag-travel. Kasi, ito pa isa pa sa mga malinaw na about yung dual citizenship. Allowed naman sa atin yung dual citizenship, pero hindi siya automatic. So, ibig sabihin, pag ikaw ay na-naturalized, halimbawa ako, naging naturalized, nung nag-oath taking ako at naging Czech ako, ayon sa batas ng Pilipinas, technically nawala ang aking Philippine citizenship. Pero pwede ko naman yun ma-retain or ma-reacquire nang walang problema. Ang kailangan lang, mag-a-apply ako uli. So, pupunta ako ng Philippine Embassy, magsasubmit ng mga documents, so yung halimbawa yung aking mga papers dito, naturalization, etc. Siyempre, magbabayad at manunumpa uli ako sa Pilipinas, sa Philippine Embassy, di ba? Yung oath ng loyalty, mga ganyan. Pwede naman yun. So, halimbawa, kung mahalaga yun para sa inyo na magkaroon ng dual citizenship, kailangan yung gawin yun. I-reacquire. Kasi at this point, i-link ko lang sa sinasabi ko na at this point, hindi ako pwedeng bumiyahe kasi technically, nawala ang aking pagiging Philippine. Actually, yung passport ko ngayon dapat invalid na siya. Yung Philippine passport. Although, 2028 pa yun yung expiration Okay. Yeah, kasi parang nagta-transition ka pa lang Actually, kung tutuusin yung Czech Republic, wala naman silang pakialam Para sa kanila, siguro mag-assume sila na dual citizen ako, di ba? Yung Philippines, wala din silang alam na naging citizen ako, di ba? Kaya siguro yung tamang sinasabi mo na yung step na yun, yung pag-reacquire, mahalaga yun para siguro malaman nilang ng Pilipinas. So, mahalaga din yung mag-reacquire. Siguro for some people kasi, di ba, kung gusto nyong
bumoto pa rin kayo sa Pilipinas. Yeah. At alam naman natin, may batas sa Pilipinas na kung ikaw ay foreigner, mahirap bumili ng mga properties. Hindi nga yata pwede di ba? So, kung gusto niyo mag-own ng property sa Pilipinas, siguro gugustuhin yung mag-dual citizen. Pero, hindi yun automatic. Yun lang yung gusto kong... So, hindi ibig sabihin na naging citizen ka dito sa Czech Republic, automatic, dual citizen ka na sa Pilipinas. Kailangan mong i-reacquire. Or yung term siguro yung retain. Kasi yung reacquire para sa mga dati na yung hindi pa allowed yung dual citizenship sa atin. Yung mga at the time talagang kailangan mamimili sila, magre-renounce. Isa lang. Sila, pero ngayon, pwede na silang mag-reacquire. Pero yung term siguro para sa atin, yung mga magre-retain tayo. So, okay. ibig sabihin, Para ma-retain lang. kung magawa mo yung step na yun, so parang as is na, tuloy-tuloy lang. Yung Official, parang kumbaga maging officially Yes, dual citizen ka na rin sa Pilipinas. Yes. Kasi kung hindi mo gawin yun, technically, wala silang alam actually. Halimbawa, kung ako hindi ko i-declare mga may valid pa rin naman yung passport ko, wala sila actually alam. Pero, pag halimbawa, nagka-problema ka, at malaman nila, Sa bureaucracy, bakit di ba, bureaucracy, Yeah. o bakit na gano'n ka dito, hindi ka pa pala nag-reacquire, di ba? Yeah. So, kung gusto niyong gawin ng tama, ang tama niyan, magre-reacquire talaga. Punta kayo ng embassy para mag-ano. So, ito magandang clarification po yung binigay ninyo kasi hindi ibig sabihin na nakapag-oath taking ka na tapos na. May transition period din pala na kung saan kailangan mo magkaroon ng birth certificate, Czech birth certificate, kailangan mong magkaroon ng passport and then magpa-retain ng citizenship sa Philippines. Yeah. Sabi ng yung contact yung sa Kreisky Ursad, yung employee na tumutulong sa akin. Habang wala ka pang mga papers huwag ka mag-travel kasi while you're here in the Czech Republic, alam naman namin na citizen ka na, naman. Safe ka dito, pero huwag ka magpunta ng Belgium kung saan kasi abay mahabang paliwanagan yan, di ba? Although, pwede naman nilang tutuusin, siguro in the worst case, tatawag sila sa embassy. Pero isipin mo na hassle yan para sa'yo, may ikulong ka niya, may detain ka nila somewhere, di ba? Habang di ba? So, huwag ka muna. At saka, lalong-lalo na, huwag kang uwi ng Pilipinas kasi mahirapan ka niyan. Okay, technically yung passport, wala silang alam na nag-react ka, di ba? Na naging ka. So, akala na pa rin. Valid pa rin naman yung passport mo. Pero, ang problema niyan, baka hindi ka na makabalik. Kasi, di ba? Mahirapan ka niyan. Kasi yung papakita mong travel permit, yung residence permit, pag nakapasok ka sa Schengen at nila, sabi na, invalid na yan, di ba? Yeah. Sasabihin nila ngayon, asan yung yung Czech passport mo? So, para walang, unless gusto mo talaga ng drama sa buhay, wag mong gawin, di ba? Kasi, so yung travel permit po, kinukuha ba na nila yun? Hindi, at this point, nasa akin pa rin. Kasi yun yung proof. Halimbawa, nung ako, ito pa pala meron silang kakaibang system dito na pag ikaw ay naging citizen, kasi ito yung permanent, ito naman yung official residence ko dito sa So, pero pag ikaw ay naging citizen, automatic by default, siguro para mapadali lang para sa kanila, yung town hall, yun yung mo. So, parang naging homeless ka actually. Yung mga homeless dito, mga walang mga bahay, mga kasi kailangan may address pa rin Yun yung town hall. So, lahat mga cities, kung saan ka based na doon, yun yung magiging address mo. So, kailangan ko uli. Yun yung pangalawang kailangan kong gawin. Kailangan kong i-inform sila na ito yung address ko. Ito yung citizenship certificate, mga So, kailangan kong ipakita ito sa kanila at pakita yung aking passport or yung travel permit. Yun yung proof. Although hindi ko na siya magagamit for traveling, yun yung proof na ako nga yung tao, di ba? So, kailangan mo pa rin i-update ang town hall. Kailangan. Kasi kung hindi, yung kailangan talaga. Kasi para ma-revert. So ngayon, yung address ko, ito na uli. Kasi mahirap naman, di ba? Kalain nila na homeless ka. Mga Tsaka, syempre kapag mahirap na rin yun kasi kung hindi mo yun baguhin, lahat ng mga important na letters pupunta yun sa town hall. Ganun pala yun. Hindi siya, kahit yung letter naka-specific sa address mo, sa town hall pa rin siya babagsak. So siguro kung alam nila kung mga private na kung siguro kung alza lang, 'di ba? Siguro pag mga about sa government. Yun, mga official communication, yun yung address. So although madali lang naman yun mga pero ngayon yung hihintay ko na lang yung birth certificate. Babalik uli ako doon sa town hall
para mag-apply na naman ng passport at saka hopefully actually in a few days kasi isang buwan yun eh. Nag-apply ako mga siguro March 2 ba yun? March 2. So siguro mga hopefully, mga in a few days. May tanong din ako dyan kasi 'di ba yung pangalan po natin, usually may middle name. My middle name So, yun. ang dami nagka-question din niya na kasi sa government offices dito, kino-consider nila na yung middle name is kasama sa name mo. Oo, yun. So actually, nung hindi pa ako citizen, hindi ko actually ginamit yung aking middle name kasi nga sa mga forms nila, first name at saka last name. So wala namang problema yun kasi sa passport ko, yung sa Philippine passport ko, andun pa rin naman yung buong pangalan ko eh. Ngayon, ngayong citizen na ako at gagawa nila ako ng birth certificate. So naging usapan yun kasi kailangan yun eh. So tinanong ako ngayon. Tinanong ako ng civil registrar. O ito yung pangalan mo. 4 yung pangalan mo actually. 2 first name, may middle name ka pa, at saka may Last name pa. Dito sa Czech Republic, sabi nila, wala kaming middle name. So, anong gusto mong gawin? Pwede. Ito, bibigyan kita ng option. Pwedeng mag-sign ka ng affidavit. Nasasabihin mo na, sa birth certificate mo, hindi mo na gagamitin yung middle name mo. So, maging Lowell Ross Calleja na lang. Ganun. Pero ganun, final na yun. Sabi ko naman na, ayoko ng ganun kasi yun yung memory ko yun ng nanay ko, di ba? So, tsaka part yun ng pangalan ko. So sabi ko na, may iba bang option? Yeah, of course, kasi nasa yung pangalan mo yun eh. Tsaka naintindihan namin yun na baka gusto mo na yung document, yung check document, pareho pa rin sa Philippine document kasi baka maging problema. So nag-decide ako, sabi ko na buong pangalan. So sabi ko, okay, kung ganyan yung gusto mo, yung magluyuan, yung maiden name ng nanay ko, yung middle name ko. So i-move natin, ilalagay natin maging Jimena muna. Kasi hindi sila papayag na ilagay sa surname di ba? Sa last name. Sabi ko na, hindi ba pwedeng maging magluyuan Calleja na lang surname? Hindi kasi sa Spanish system ganun yun eh. Actually baliktad Calleja magluyuan. Sabi hindi kasi sa birth certificate mo hindi naman surname middle name. So talagang name siya. So sabi na isasama natin sa first name mo. Pero ang ibig sabihin niyan, from now on, sa mga official document mo, buo talaga ang pangalan mo. Sabi ko naman, okay, mga 10 characters, hindi naman siguro. Hindi naman tayo mapipilayan yan, di ba? Di ba? Pagkakasalan mo na lang sa box ng Imeno. O yun nga lang, di ba? Sa mga tsaka hindi naman araw-araw na gagawin yan, di ba? Copy-paste lang naman yan. So sabi ko na, yun nga lang, medyo tawag doon, mahabang paliwanagan kasi yung family name ko medyo exotic para sa kanila eh. Yung middle name, may hyphen kasi. So, hindi nila ito may hyphen. So, ngayon kailangan ko ipaliwanag na dapat, kasi kailangan ko yun kasi hindi malinaw na after hyphen, hindi capital. Yung magluyuan eh. Ganyan yan yung tamang sulat. Yung problema, minsan, kita ko na yun sa mga bank, na minsan kinakapital yung A. So, kailangan linawin ko yun mamaya. Kasi, mamaya sa birth certificate, maging capital yan, di ba? Oo. Kasi, di ba, pwede yan eh, nasa hyphen, di ba? Minsan, capital. So, gusto mong, paano pong ginawa mo dyan? Pinatanggal mo na lang yung hyphen or ano? Kinulit ko yung civil registrar na inis na nga siguro sa akin eh, kasi 3 beses ako nagpunta. Sabi ko na kailangan may kasi hindi kita sa birth certificate kasi capital letters lahat eh. Kasi pag capital naman, walang problema. Pero pag sinulat ng ganito, iba. Oo, kasi halimbawa may mga system sila dito na parang automatic. Inaakala ng mga system na kapag after hyphen, capital talaga. Hindi ganyan yung pangalan ko. So, punta na naman ako, nagsulat ako ng email, may naman na kailangan pag small letter ganito yung So, yun. Medyo komplikado sa pangalan pa lang. Oo nga ganun eh. Actually, hindi lang yung ganitong scenario na encounter ko. Meron din po ako nababasa sa mga community, mga nagta-transition, mga nag-asawa. Di ba? Pero dito, by the way, liberal sila dito halimbawa. Yung mga lalaki, pwede kung mag-asawa kayo, pwede kayong kung gusto nyo, yung surname ng asawa nyo yung gamitin nyo. Pwede. Pwede. Or pwede rin yung babae na i-retain yung pangalan niya. Pwede rin. Basta parehas ng apelido. Actually, hindi eh. May kilala akong hindi. Pwedeng iba. Pwedeng yung babae pag nagpakasal, hindi siya gumamit ng pangalan ng asawa niya. Optional. Hindi siya mandatory. Hindi kaya sa Pilipinas mo, di ba, mandatory? May kilala akong ganun eh na
nag-asawa sila pero hindi naman nagbago yung pangalan. Okay. Mga ano So din. it's good to know na ganun pala din yung Pwede rin na i-combine mo yung dalawa. Yun nga lang yung sa middle name, hindi nila masyado maintindihan yung concept ng middle name natin. So, kung ayaw nyo magka-problema na magkaiba yung pangalan nyo sa Philippine passport nyo at saka sa Czech passport retain na lang yun. yung middle name. Yun. Na safe yan. Hindi, tsaka, siguro ang pinaka-importante na lang po na regardless kung ipaparetain mo yung middle name or hindi, dapat kung ano yung pinalagay mo sa civil registrar, same na lang din yung gagamitin mo sa lahat ng documents mo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng problema doon. Yun. Hindi pwedeng magkaiba. Kasi yun na yung complications. So regardless kung i-retain mo or hindi, fix Tsaka dapat mabilis naman dito yung mga kasi sabi ko nga yung sa last 17 years, Lowell Ross Calleja lang naman ako Pero ngayon nang naging citizen ako, alam nila agad. Kita ko na agad yung mga sa bank, alam nila agad. So talagang updated na. mga unified yung mga system dito. Yeah. Mga mabilis yung mga Kita ko agad na doon na yung magluyuan mga So yun nga lang kailangan ko yung part ito yung nililinaw ko na kasi yun nga Yung sa middle name. pa kasi. Actually, marami nagtatanong din yan, anong gagawin sa middle name nila. Pwede rin. Halimbawa, isa pang option, yung tinatawag, pwede ko rin i-checkify yung pangalan ko. Ibig sabihin, kasi, mahirap nahirapan silang bigkasin yung apelyido ko, hindi nila alam Kasi So, Calleja basa nila. So dito yung basa nila, usually either Tzalea or Calleja. Diba? So ako kung ayaw ko talaga ng mahabang paliwanagan, Tzalea ang ginagamit ko para madali. diba? Kasi pag sinabi ko Calleja or mga ganyan, mahirapan pa sila. Pero may mga din dito na kung gusto mo, pwede mong isulat siya na kung gusto mo ma-retain yung phonetic na yung sound. Pronunciation. Yung pronunciation. So halimbawa, kung isusulat ko ito Checkway, so yung apelido ko magiging K ngayon. Kajecha. So, ganun. So, madali na basahin para sa Para kanila. tama ang bigkas nila, pero ayoko ng ganun. So, na-discuss na natin yung sa procedure, pati yung sa pangalan, yung mga transitions. So, tips na pwede mo ibigay. Ayun, so yung mga tips yun nga. So, una sa lahat, yung sa language, di ba? Pag-aralan nyo agad. Mga documents, i-keep ninyo. Tama yung sabi mo. Yung mga contracts niya ko, ipunin nyo ang mga yan. Kasi, di ba? Mahaba ang 10 years. So, by the time na iisipin nyo mag-apply, siguro natapon nyo na. Kasi mahaba yun Maraming mga documents yun. Yeah. So, ipunin nyo lahat na maging masinop kayo, maging Yeah. yun. Ano bang term na? Masinop bang term na yun? Yeah, Yung kapag masinop, wag yung burara. Kasi medyo burara ako Masinop. So, yun, mga pa ba? Mag-ingat kayo sa pera, yung para hindi kayo magka-problema, yung mga utang, mga ganun, di ba? Kasi mahirap kapag meron kayong mga utang na hindi nababayaran. Hindi lang na di ba, na magsisitizen ako kasi gusto ko ng malakas na passport. So, kailangan, meron din kayong tawag, ano bang term na nun, yung Mas malalim na intention. may Hindi lang yung talagang care. That you really care for the Czech Republic, yung mga English naman lang kasi hindi. Oo, di ba? Ano bang Mas care? mabilis kasi sa'yo yung English. Ano ba ang care sa atin? Kalinga. Oo, di ba? Na talagang, di ba? Malasakit. May malasakit, di ba? Yeah. Or mahal. Mahal niyo talaga yung may pagmamalasakit at pagmamahal kayo sa So, ibig sabihin, importante din sa inyo yung mga issues na mga pinag-uusapan dito. Gusto niyong bumoto, di ba? Gusto niyo mas mapabuti yung bansa. Lahat ng mga iyon, di ba? Yung sa teacher, wag kayong na mahirap at first, pero be immersed. Kailangan maging immersed kayo sa language na Yun lang talaga. Yung mga, di ba? And practice speaking. Makipag-usap sa mga native speaker. Tama, Kasi doon ka tama. talaga matututo Tama. Di rin naman ako nakapasa ng A2 dahil lang sa nag-aral Mas parang mas yan, kaya malaking nga. impact yung nakikipag-usap ako. May immersion talaga sa Kaya, native speaker. Tama. At kaya be integrated. Kaya ini-emphasize ng integration. So, makipagkaibigan kayo. Wag lang, alam ko nga, di ba? Gusto ko makipagkaibigan sa mga Pinoy. Kasi alam kong may masarap magluto ng mga Pinoy food. Magluto. Di ba? Hindi lang naman yan. Hindi ibig ko sabihin na okay lang naman yun na mga Pinoy ang kasama nyo. Pero take time to know the locals as well. Kasi yun yung integration, di ba?
Yeah. Kasi nag-Czech Republic pa kayo kung mga kukumpul-kumpul At saka mas lang marami pala ka kayo. matututunan pagka may kausap ka talaga na native or local. Tama, dito. tama. Mas marami ka matututunan sa kanila. And most of them are, I find it na parang hindi sila madamot sa information. Nagsishare talaga sila. Hindi naman. Nagtuturo talaga sila. At i-correct ka nila kung mali yung pagkakaintindi mo. Tama. Yeah. At saka na-appreciate nila kapag kahit naman mali-mali, balu-baluktot yung check mo, kung kita naman nila nagtatry ka, appreciative naman sila. Yeah. Mga Gusto diba? nga nila, tutuwa sila pagka Oo, ikaw diba, yung diba? mag-a-adjust Oo. para sa At kanila. saka dapat naman talaga na di ba? Mga naiintindihan ko naman, nahihiya tayo magkamali, kahit ako teacher ako na, alam ko, yun ang sinasabi ko rin sa mga students, huwag kayong mahiya, magkamali pa, okay lang yan, basta naiintindihan kayo. Pero actually, ako din, nahihiya din ako actually magkamali. So, that's why yung ako, kampante ako makipag-usap sa Czech teacher ko kahit mali, kasi binabayaran ko siya. Binabayaran ko siyang makinig sa aking mga pagkakamali, di ba? Do you Pero ganun advise talaga. na mag-aral sila sa, gaya na sila, nag-aral sa Charles University? Actually, hindi ako sa Charles University nag-aral. Nag-take lang ako ng test. Okay. May private teacher ako. So kung ako yung personally, wag niyong baratin yung pag-aaral ng Czech language. The best is to get a private teacher kasi customized para sa inyo eh. Wag yung sa Czech language yung mga siguro 700, mga ganun in 1 hour. 1 hour, mga every week. Kasi naintindihan ko maraming mga Pinoy, marami kayong siguro mga obligasyon, nagpapadala sa Pilipinas, mga ganyan. Gets ko yan. Pero isipin nyo rin na kung gusto niyo maging citizen, yan yung talagang yung language, kailangan ng investment yan. Kung may mahanap kayo na isang kaibigan na lokal na willing sa inyo magturo ng libre, doon na lang kayo. Kung meron na. Or the best is yung immersion, makipagkaibigan immersion. kayo, magbasa kayo, reading, yung yung sa language kasi magbabasa kayo ng mga newspaper, manunood kayo ng mga TV. makikinig kayo ng mga programs, mga podcast. Ganun lang naman yun eh. 'Di ba? Wala naman talaga akong ibang ma-advise dito na Yeah. Walang shortcut din 'yan. Yeah, it takes time. It takes Hindi yan time. basta-basta rin, Lalo na yung iba talaga yung lengguwahe nila. Oo, yun. Pero yun nga, yung sa akin siguro, napadali sa akin na matuto, kasi sabi ko nga yung mga kaibigan ko, Czechs and Slovaks eh. So, Yeah. I was really, actually, medyo nakipag-mingle lang ako sa mga Pinoy. Mga later na. Mga first 5 years or 6 years, wala akong nakakahalubilong Pinoy. Tapos na-miss ko yung adobo, so sabi ko makipagkaibigan. Noon na-miss mo yung adobo sa akin na Hindi naman yung aking mga Wala lang talagang opportunity at the time. May mga nakikila, tsaka konti lang yung Pinoy yung many years ago, mga Oo, halos 30 yung lang kami mabibilang dito. mo lang yung makikita. Dito talagang pero at the time, hindi naman na pag nakakasabay ko sa bus, kabayan naman. Wala lang masyadong Pero eventually may mga nakilala na rin ako na mga Pinoy. At syempre, naging kaibigan ko na rin. So, medyo napadalas na yung... Yeah. Pero yung ibig kong sabihin, huwag niyong i-limit yung experience niyo. Kasi marami akong mga kilala Puro Pinoy lang talaga yung kasama eh. Oh. Dapat ma-expose din sila sa local. Masarap kasama. Iba talaga yung Pinoy, Pero, for your own good, para mas matuto kayo sa Czech, get to know the locals. Lang naman yun eh. Yeah. I-expand niyo yung universe ninyo. Yeah. Salin niyo yung After all, nasa Czech Republic kayo, di ba? May bagong batas na sa bawat pamamahay sa Czech Republic, kailangan bawat pamamahay may magbayad ng TV license fee, di ba? So, tanungin niyo sa mga landlords niyo ngayon kung may nagbabayad for you. Yeah. Kung kino-cover nila. Kino-cover sa inyo. Kasi nag-a-apply na rin yun para sa mga foreigners. Yeah. Kasi part yun eh. Remember na yung Czech TV, yan eh. Partly state-run yan eh. Yeah. So, may magkaka-record kung halimbawa, kung makita nila na hindi kayo nagbayad, papadalhan kayo ng sulat niyan na kailangan nyo magbayad ng mga ganyan. So, part yan. Isa yan sa mga things na dapat cleared kayo. Dapat wala kayong mga utang. So, pakitanong sa mga landlords niyo kung kayo ay kung halimbawa, hindi ko alam, ganun ba yung situation ng maraming mga workers dito? May mga landlords sila, di ba? Yeah. So, Kahit na-provide ng employer yung
yung accommodation, it's better na tanungin nila kung paid yung Kasi ano na TV ngayon radio hindi na ngayon dati kailangan may TV ka at saka Yeah, dati ganun nga Pero ngayon phone kasi nakapag-receive yung phone di ba? Pwede ka manood online or yung mga kahit sa radio na So Anything basta na may meron kang phone. transmitter ng Yes. information So ng media. practically everyone. So yun. I think nag-start po yan last July 2025. July 2025. Tsaka yung basura Waste every disposal. year, waste disposal kailangan nagbabayad kayo niyan every year Yeah. per so yan dapat mga ano naman yun mga tungkulin naman yun ng bawat mamamayan at saka kahit mga dayuhan na nakatira dito, di ba? At kung iisipin nila na complicated para sa kanila, well, good news kasi unti-unti na rin naman nagtatransition yung mga municipal offices dito. Like for example, sa amin, pwede ka magbayad online. Oo. Pwede. So, hindi mo na kailangan makipag-deal sa mga locals doon, mga staffs doon. Online naman kahit Pwede ako na online. bayad online Yeah. naman Online Kasi naman yung iba, baka natatakot silang mag-deal doon, gawa nang natatakot sila sa language. Oo. But not knowing na, well, you can do it online, you can pay it online. Lalo na yung TV and radio fee. Alam ko, nasa website lang yun ng České televize. At saka yun nga, tama, pag-integrate, so ibig sabihin, yun, respeto sa kultura nila. Alam naman natin na yung mga Czechs, hindi, tayo, halimbawa, mga Pinoy, masayahin tayo masayahin, mahilig tayo sa mga karaoke, mga kung ano-ano. Medyo, sabihin na lang natin, siguro, for many cultures, baka akalain nila maingay tayo. Maingay naman talaga tayo, di ba? Masaya ang So, iwasan natin halimbawa, minsan nagpa-party tayo, meron silang yung quiet time, yung mga hours. Buti na banggit mo yan, kuya. Kasi alam mo bang, alam ko nangyayari yun dito na minsan napapasaya or mga hating gabi, nagkakaraoke pa na dinadalaw sila ng pulis. So, alalahanin yun, kahit yung mga ganyan, record yan yung mga kasi hinihingi yung mga... May nilaunch ngayon na bagong law about dyan. Oo. Na kapag ka-employee ka, tapos employee card holder ka, tapos may violation ka about sa noise, loud noises ng late na 10 p.m. above na oras. Tapos nagka-record ka sa police, nakadalawang beses ka niyan, pauuwiin ka, regardless kung i-renew ka ng employer mo or hindi. Mahigpit na sila ngayon sa... Kaya, behave. Yun lang. Yeah. Kayo Maraming salamat, Kuya Noel. Okay. Napaka-informative Thank you, nito. Informative ba? Parang minsan Hindi, parang dami ko naisip, natutunan sa'yo. kakanda bulol-bulol ako dito. May tatanungan na ako Tagal ngayon na, pagka gusto. Tapos hindi ako masyadong nagtatagalog. Yung sa LB, nung nasa Los Baños ako, medyo gumaling ako nagtagalog nun. Parang Rizal nga yung Tagalog ko dati. Mga Malalalim. Malalim. Kalimutan ko na. Wala nang masyadong opportunity. Tsaka mga nakakasama ko naman, mga Bisaya So yun. So medyo nakalimutan ko yung Yeah. Pero gustong-gusto ko yung nagtatagalog actually. Yeah. Well, okay na, understandable na kasi English teacher ka. Siyempre, mas Tagal ano na, ka sa tsaka na English talaga. Sa Czech, Pero mahalin natin ang sariling wika, di ba? Yeah. Totoo. Ang hindi magmahal sa sariling wika, Huwag na natin ano ba? Baka may tama. Pero mahalin nyo rin ang Czech language kung gusto nyo maging citizen. Yun lang. So maraming salamat Okay kay ba Noel yan? again. Okay ba yan? Oo, syempre okay yan. Parang So again, maraming salamat at maraming salamat din sa inyo Thank sa you. panonood. Hopefully, Good luck sa inyo sa mga nagbabalak. yes. And hopefully, one day, through this video, ma-encourage kayo na mag-apply ng citizenship. Mag-aral ng Czech language Mag-aral and na. mag-apply ng citizenship. Within the next 3 to 4 years, marami pa mag-a-apply niyan. Kasi marami ng foreigner ang more than 10 years na umupo. Oo nga di ba? So, padami na ng padami yan. Like sa PR, ang dami na ngayon nag-a-apply. Ang dami. Nung nag-apply ako, nasa 1,000 plus na. Ngayon, nasa 13,000. Oh, tsaka dumadami yung mga Pinoy kasi parang 10,000 yata ang pinapapasok every year, di ba? 15,000 na. Every year. 15,000 na. So, pataas na ng pataas yung bilang ng foreigner. But, yun nga, balitaan nyo kami pag nakapasa ka sa citizenship. At maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa video namin sa Diary of an OFW sa YouTube. I-follow nyo kami sa Facebook, Instagram, and TikTok para updated kayo sa mga pinagpapublish namin, especially itong information na share namin ni Kuya Noel. Dito lang sa Maraming Diary of salamat. an OFW kung saan Ito ang kwento nyo. O, sige. Isa pa ba?